So, umiyan na yung ulan guys. So, gagawan tayo ng siphoning method dito. So, siphon ko muna yung tubig sa big tank papunta dito sa maliit. So, nag-siphon na yung isang hose. Lagyan ko pa siya ng isang hose para sigurado na naglalaro talaga ng tubig. So, ito guys, natapos ko na. Na-siphon ko na yung dalawang hose. So, na-siphon ko na. May siphon effect na yan sila guys. So, itong dalawang tubig guys, mag-level to palagi. Kahit anong lalim itong isang tank ito, kahit anong lalim pa yan, mag-level talaga yung tubig dyan. Tapos if mag-level na yan sila, di na yan aagos yung tubig sa hose. So, ito na yung ginagawa ko na yung one pump. Tapos dalawang aquarium. So, yung pump, umaakit yung tubig dito sa hose, papunta dito sa filter. So, gaganyanin ko yung filter guys. So, yung daloy ng tubig dyan, lalabas dito. So, paglabas ng tubig dyan, tataas tong tubig guys, sa taas to. So, yung pressure ng siphon guys, iiba na. So, kanina, dyan lumalabas yung tubig. Ngayon, dito naman lalabas yung tubig. Dahil mas mataas tong pressure nito mamaya. Dahil na gano'n na yan. Nagpa-pump na yan ng tubig dito. Pag mag-burn out din, okay lang pag mag-burn out guys. Dahil as long as pantay lang yung tubig dyan, okay lang yan. Pero kung mas mataas tong aquarium nito ng ganyan, nagkataas yung aquarium, lahat ng tubig dito sa malaking aquarium pupunta dito sa isang aquarium. Dapat lang sila guys, yung same ng haba ng tubig lang talaga. So malapit na sila magmamatch. So magmamatch niya, nalagyan ko na to ng tubig. So nalagyan ko na siya ng tubig guys. So if tataas to, tataas din yung kabila. Dahil dapat bantay lang yung pressure ng siphon dyan. If aabot na yung tubig dito, i-on ko na yung pump para makita nyo. So itong dalawang hose na to, tumadali pa rin yung tubig dyan. Pinutulak ng tubig. Siphon effect lang yan guys, siphon effect lang. Okay na siya. So, lagyan ko na ito ng cable mamaya. Cable tayo mamaya para malinis yung paggagawa. So, i-start na natin siya guys. So, tinay-di up ko lang yung dalawang hose guys. So, dumadaloy pa rin yung tubig nito. Lakas ang daloy ng tubig. Dahil, yung na-try nilang level yung tubig guys. Level nila yung tubig. So, pa-underin ko na to. So ayan, uma-under na siya guys. So yung tubig nahuhulog na dito. Ayan, nahuhulog na yung tubig dyan. So ngayon, wait na lang tayo na mag-level yung dalawang tank. Dahil kung tataas na naman tong kabila guys, tataas yung tubig dito, yung pressure na naman, papunta naman yung pressure dito. So, okay na yan. So, dalawang tank na yung masusuportaan niya. Pero yung dumi talaga nito, di talaga ako sure kung effective ba talaga yung paglilinis ito. Pero, okay na siya for 2 tanks at 1 pump. Yung sayang kasi yung kuryente guys. Hindi gagamitin lahat. So, update ko kayo mamaya pag natapos na to guys. Mag-level na yung tubig guys. So, kanina lumalabas yung tubig dyan. Pero ngayon, dahil same na sila ng tubig guys, lalabas na dyan yung tubig. Wait lang tayo ng konti dahil mag-refill pa kasi yung tubig. Kanina yung tubig dito pumunta dyan. Ngayon if tataas na yung tubig dito, yung tubig na naman dito, yung dadaloy naman dito. Huwag nyo lang talaga kalimutan to guys na ito pwede tanggalin sa tubig. Dahil kung tatanggalin nyo to, ulitin nyo naman yung siphon effect. So dyan lang yung hose. Dyan yung hose. So okay, tumasok talaga siya. So, ito dumadaloy na to guys. Check natin kung dumadaloy pa ng malakas. Ayun, dumadaloy yung tubig guys. Malakas yung daloy ng tubig. Check ko muna. Okay. Okay na yan. Di na yan. Okay na to. Hindi na kailangan to ng Okay na to. Yan lang. Yan ang final product guys. Ng 1 pump at saka 2 aquarium.
Tingnan nyo sa malayo, oh. Basta same lang yung tubig dyan, guys. Okay lang yan. Kahit malalim yung isang aquarium, basta same lang talaga ng water height, okay na yan. So, sana may matutunan kayo, guys. Happy fish keeping! Maulan